Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Sulitra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Sulitra Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7:24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya. Hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid kay Kristo, ay matatagpuan sa 2 Korinto 5, talatang 11. Ito po ang sinasabi: sapagkat ang Diyos ay pinagsundo ang sanglibutan sa pamagitan ni Kristo, at hindi niya ikinukonsidera ang mga kasalanan ng mga tao, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Ang talatang ito, mga kapatid, ay isa sa pinakamalalim na pahayag ng ministeryo ng Diyos sa mundo. Dito natin nakikita ang kabuuang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang Kanyang pagnanais na tayo ay muling makipagkasundo sa Kanya, hindi dahil sa karapatan natin o sa ating kabutihan, kundi dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig at awa. Ang Diyos ang unang kumilos. Siya ang nagbuo ng tulay sa pamagitan ng Kanya, ng Kanya at ng tao, sa pamagitan ni Kristo. Nalangin tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nalirito muli ang iyong mga anak
upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami po iyong iniingatan sa aming pagkatulog, Panginoon. Binigyan mo kami ng kapahingahan, kapayapaan, upang kami ay makatulog ng mahimbing. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kapwa, sa amin, sa inyo at sa kapwa. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin tinataas sa inyo ang mga kapatid namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan. Excuse me po. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon, na makarating ng maayos sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo sila sa mapagsubok sa buhay. Nagtiis sila magtrabaho sa malayong lugar upang mabigyan lamang nila ang kanilang mga mahal sa buhay ng magandang buhay, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Diyos, sa anumang mga pagsubok sa buhay. Pagkos proteksyonan mo, O Diyos, sila sa kanilang mga buhay. Gayon din po, O Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na naglalakbay, pauwi sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga probinsya. Patuloy mong ingatan sila. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa daan. Pagkos, proteksyonan mo po sila, Panginoon. Naglalakbay, sumakay ng mga aeroplano sa himpapawid, Lord. Ikaw ang siyang magdala sa kanila ng maluwalhati sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Amin din nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nalulumbay dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, Diyos, ang magbigay sa kanila ng kapayapaan ng kanilang mga puso, Panginoon. Lord, sa umagang ito, dalangin ko din ang aming bayan, ang aming bansa, na patuloy mo po itong bigyan ng kapayapaan, lalong-lalo na sa mga leader namin na hindi nagkakaisa. Lord, ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu ang siyang patuloy na humawak sa aming bansa upang ito'y magkaroon ng magandang kapayapaan, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng pananampalataya upang ang aming Diyos na buhay ang siyang maghari sa aming bansa. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aking dalangin. Amen. Amen. Ang Diyos ang pinagkakasundo. Maraming tao ang iniisip na ang relasyon sa Diyos ay nakasalalay sa ating pagsisikap
sa kung gaano tayo kabuti o kung gaano tayo kasinsero sa ating pananampalataya. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, ayon sa talatang ito, ay ang Diyos mismo, no? Ang Diyos mismo ang kumilos para sa ating pagkakasundo. Siya ang nagbuo ng tulay sa krus, kung saan ang galit, hatol, at parusa ay napalitan ng awa, kapatawaran, at buhay. Ang pagkakasundo ay hindi natin dapat gawin muna. Ito ay biyayang dapat tanggapin at ipamahagi. Ang pahayag na ang Diyos ang pinagkakasundo ay iisa sa pinakamahalagang katotohanan sa ating pananampalataya. Ito ay nagpapaalala na bago pa man tayo lumapit sa Kanya, bago pa man natin intindihin o maramdaman ang Kanyang presensya, ang Diyos na mismo ang kumilos upang tayo ay muling mapalapit sa Kanya. Hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at awa. Ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin mula sa Diyos. Tulad ng mga sirang pader, lumaki ang distansya sa pagitan natin at sa Kanya. At tila imposible nang maibalik ang dating ugnayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ang unang nagpakita ng inisyatibo. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, pinagkasundo niya ang sangkatauhan sa Kanya. Isang kilos na lubos na kabutihan at biyaya na hindi natin kayang bayaran o pantayan. Ang krus naging tulay. Ang galit ay napalitan ng awa. Ang pagkakahiwalay ay napalitan ng paglapit at ang kamatayan ay napalitan ng buhay. Ang pagkakasundo ng Diyos ay hindi lamang simpleng pagpapatawad sa kasalanan. Ito ay pagpapanumbalik ng relasyon mula sa pagiging kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Tayo ay naging Kanyang mga anak at kaibigan, mga kapatid. Ito ay paalala na ang Kanyang puso ay puspos ng awa at habag. Handang tanggapin ang bawat nilalang na lumalapit sa Kanya. Ang pagiging pinagkasundo ng Diyos sa atin ay nagbibigay din ng kapayapaan sa ating kalooban, pag-asa sa ating buhay, at lakas upang mamuhay ng may kabutihan at pagmamahal. Ngunit ang pagkakasundo ng Diyos ay may kaakibat ding responsibilidad. No? So dahil tayo ay pinagkasundo, tinawag din tayo na maging tagapagdala ng Kanyang kapayapaan sa iba, sa ating pamilya, sa komunidad, at sa mundo. Tayo ay dapat maging instrumento ng pagkakasundo. Nagpapatawad sa mga nakasakit sa atin. Nagbubuo ng pagkakaibigan sa halip na alitan. At nagdadala ng liwanag sa mga pusong sugatan. Kung paanong tayo ay pinagkasundo ng Diyos, tayo rin ay dapat maghatid ng pagkakasundo sa ating kapwa.
pinakamalalim na diwa ng ministeryo, ang pagkakasundo, ay ang kabuuang pagpapatawan. Ang Diyos ay hindi na binibilang ang ating kasalanan sa sandaling tayo'y lumapit sa Kanya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa krus, ang ating mga sala ay naitabi na, napatawad na, at nilinis na. Hindi ito nangangahulugang wala na tayong responsibilidad, kundi ito ay nagpapatunay na ang Kanyang awa ay mas malaki kaysa sa ating pagkukulang. Ang kabutihan ng Diyos ay mas malakas kaysa pinakamalalim nating kasalanan. Isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan, mga kapatid, sa Biblia, ay ang paalala na sa Diyos, hindi niya ikinukonsidera ang ating mga kasalanan. Ayon sa 2 Korinto 5:19, ipinapahayag na sa pamagitan ni Kristo, tayo ay pinagkasundo sa Diyos. At ang ating mga kasalanan ay hindi na binibilang laban sa atin. Ang pangakong ito ay nagbibigay sa kaginhawaan, kapayapaan, at kalayaan sa bawat pusong naghahanap ng katarungan at kapatawaran. Maraming tao ang nabubuhay sa takot, sa guilt, dahil sa kanilang mga pagkukulang at kasalanan. Minsan, ang mabibigat na alaala ng nakaraan ay tila tanikala na humahadlang sa pag-unlad at pananampalataya. Ngunit ang paalala na hindi ikinukonsidera ng Diyos ang ating kasalanan ay nagpapakita ng kakaibang kalayaan. Hindi ito nangangahulugang wala na tayong pananagutan. Hindi rin ito lisensya para magpatuloy sa paggawa ng mali. Sa halip, ito ay tanda ng Kanyang awa. Ang Kanyang kagustuhan, tayo ay magbagong buhay, bumangon, at mamuhay sa liwanag ng Kanyang presensya. Ang pagpapatawad ng Diyos ay kumikilos sa dalawang paraan. Una, ito ay panloob na pagbibigay laya sa atin mula sa guilt at pagkakakulong sa nakaraan. Kapag tayo ay nagkaroon ng tunay na pag-asa na ang ating kasalanan ay hindi na kinukonsidera ng Diyos, natututo tayong patawarin ang ating sarili at yakapin ang bagong buhay. Pangalawa, ang pagpapatawad ay nagtutulak sa atin na mamuhay bilang mga tagapaghatid ng Kanyang awa. Kung tayo ay hindi na hinahatulan, mga kapatid, tayo rin ay tinatawag na maging mapagpatawad sa iba. Maging instrumento ng pagkakasundo at daluyan ng kapayapaan sa mundong puno ng galit at sama ng loob. Ang hindi pagkonsidera ng Diyos sa ating kasalanan ay isang paalala ng Kanyang dakilang pag-ibig. Sa krus, dinala ni Kristo ang bigat ng lahat ng ating kasalanan. At doon, napatawad tayo. Hindi niya binilang ang ating pagkukulang. Hindi niya itinakda ang ating nakaraan bilang hadlang sa ating kinabukasan. Sa Kanya, mga mata, tayo ay muling nilinis, muling tinanggap, at muling minahal. Hindi lamang tayo pinagkasundo, kundi tayo rin
ay tinawag na maging instrumento ng pagkakasundo sa iba. Ang salita ng pagkakasundo ay hindi lamang simpleng salita o payo. Ito ay pamumuhay at pagbibigay halimbawa ng biyaya at kapayapaan. Sa salitang pamilya, komunidad at simbahan, tinatawag tayong maging mga tagapagdala ng kabutihan ng Diyos. Kung paanong tayo ay pinagkasundo sa Kanya, tayo rin ay dapat na maging tulay sa pagitan ng ibang tao at ng Diyos. Maging daluyan ng kapayapaan sa mga pusong sugatan, mga relasyon na nagkakawatak-watak, at mga alitan tila wala ng katapusan. Ang Diyos ay hindi lamang nagbigay sa atin ng kapatawaran sa pamagitan ni Kristo, kundi pinagkatiwala rin sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo rin ay tinawag na maging tagapagdala ng Kanyang kapayapaan sa mundo. Sa ating mga salita, sa ating mga gawa, at pakikitungo sa kapwa. Dapat nating ipakita ang Kanyang pagmamahal, pagpapatawad, at kabutihan. Ang simpleng pagpapatawad, mga kapatid, pag-unawa at pag-aalaga sa kapwa ay paraan upang maipahayag natin ang salita ng pagkakasundo. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagdadala ng kapayapaan, pagkakaayos, at pag-ibig sa mundong puno ng hidwaan. Ang ministeryo ng pagkakasundo, mga kapatid, ay hindi laging madali. Maraming pagkakataon na kailangan magpatawad sa mga taong masakit ang ginawa sa atin. Maraming pagkakataon na kailangan magsabi ng patawad, kahit hindi tayo humihingi ng pasensya sa kanila. Ngunit ito rin ay isang biyaya. Sa tuwing tayo ay nagiging instrumento ng pagkakasundo, tayo rin ay lumalapit sa Diyos at natututo ng tunay na pag-ibig. Ang ministeryo na ito ay nagpakita ng puso ni Kristo sa ating buhay. Ang ministeryo ay isang dakilang pagtatalaga na ibinibigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ito ay hindi lamang simpleng tungkulin o responsibilidad. Ito ay isang buhay na misyon na nagbibigay daan sa atin upang makibahagi sa plano ng Diyos sa mundong ito. Ngunit kasama ng ministeryo, mga kapatid, ay parehong hamon at biyaya. Dalawang aspeto na magkasama sa bawat hakbang ng paglilingkod. Ang ministeryo ay may kasamang hamon dahil nangangailangan ito ng sakripisyo, pagtitiyaga, at katatagan. Hindi madaling mamuhay bilang instrumento ng Diyos sa mundong puno ng kasalanan, pagkawatak-watak, at kawalan ng malasakit. Maraming pagkakataon na tayo ay haharap sa hindi pagkakaunawaan, pagtanggi o paninisi mula sa ibang tao. May mga araw na tila tayong nakikita, kundi kahirapan, pagod, at sakit. Maaari nating tanungin ang ating sarili kung sulit ba ang lahat ng sakripisyong ginagawa natin. Ang ministeryo ay hamon din sa ating sarili. Kinakailangan nating mamuhay
ng may kabanalan, katapatan at puso na handang magmahal sa kabila ng kahirapan at kabiguan. Maraming pagkakataon na kailangang itaguyod ang tama kahit ito ay hindi popular o madaling gawin. Ito ay hamon sa ating pananampalataya dahil hinihikayat tayong umasa at magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at balakid. Sa kabila ng hamon, mga kapatid, ang ministeryo ay biyaya. Ito ay biyaya dahil tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang maipahayag ang kanyang awa, kapayapaan, at pagmamahal. Sa bawat salita at gawa na nagbibigay ng pag-asa sa iba, sa bawat pusong nagpapatawad at muling nagkakaisa, naranasan natin ang kagalakan at kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos. Ang ministeryo ay nagbibigay rin ng oportunidad na lumago sa espiritualidad at pagkatao. Sa paglilingkod, natututo tayong maging mapagpakumbaba, matiyaga, at mapagmahal. Natututo tayong unawain ang kapakanan ng iba, kaya kaysa sarili. Natututo tayong maging tunay na tagasunod ni Kristo. Ang bawat tagumpay, bawat buhay na nababago, at bawat relasyon na naayos ay patunay ng biyaya at kabutihan ng Diyos na dumadaloy sa ating ministeryo. Ang kahulugan ng ministeryo ay hindi nakahiwalay sa hamon at biyaya. Ang hamon ay humuhubog sa atin upang maging mas matatag, mas mapagpakumbaba, at mas mapagmahal. Ang biyaya naman ay nagbibigay hakbang ng ministeryo. Natututo tayong makisalamuha sa Diyos at sa kapwa ng may pag-ibig at kabutihan. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kapatid. Ang ministeryo ay isang paanyaya na mamuhay sa layunin ng Diyos, maging instrumento ng kanyang awa, kapayapaan, at pag-ibig. Ito ay hamon sapagkat hindi madali ang mamuhay ng may kabanalan at pagtutok sa kapakanan ng iba. Ngunit ito rin ay biyaya sapagkat tayo ay nagiging daluyan ng buhay, pag-asa, at pagbabago sa mundong nangangailangan ng liwanag at pagmamahal. Ang hamon at biyaya ng ministeryo ay magkasabay. Sa bawat hirap ay may gantimpala. Sa bawat sakripisyo ay may kagalakan. At sa bawat pagtitiwala sa Diyos ay may bunga ng pagbabago. Hindi lamang sa atin, kundi pati rin sa iba. Ang pangalawang Korinto 5:19 ay paanyaya na huwag lamang tumanggap ng kapatawaran at biyaya, kundi sa buhay natin, mga kapatid, no? Isa buhay ito sa bawat kilos, salita at desisyon. Dapat nating ipakita na tayo ay pinagkasundo sa Diyos sa ating mga pakikipagkapwa. Maging daluyan tayo ng awa at kapayapaan sa ating pamilya. Maging halimbawa tayo ng pagmamahal at pagkakasundo sa ating trabaho at komunidad. Maging liwanag tayo sa mundong puno ng hidwaan at galit. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita o panalangin,
kundi sa bawat araw na pamumuhay. Ang pagsasabuhay sa araw-araw ay nangangahulugang ipakita ang pag-ibig, kabutihan at kapayapaan sa bawat kilos, sa bawat salita at desisyon. Sa simpleng pagtulong sa kapwa, pagpapatawad sa nakasakit, o pagiging mabuting halimbawa, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa mundo. Ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa aksyon at sa bawat araw may pagkakataon tayong ipamalas ang kanyang pag-ibig at biyaya. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang pagkakasundo. Naway ang bawat mga anak mo ay magkaroon ng pagkakasundo. Ang aming bansa magkakaroon ng pagkakasundo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng kapayapaan ang aming bansa, Panginoon, ang aming mundo. Kaya Lord, sa iyo namin inilulog ito dahil ikaw, Diyos, ay may likha ng mundong ito. Ikaw, Diyos, ang siyang may karapatang magbigay dahil ikaw ang may gawa nito, Panginoon, ng aming mundo. Sa amin, O Diyos, ikaw ang siyang nagbigay sa amin ng kapatawaran doon sa krus ng Kalbaryo. Nilagyan mo ng tulay ang aming mga kasalanan, ang aming buhay tungo sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa krus na yan, kami ay pinatawad mo, O Diyos. Dahil sa krus na yan, kami ay nagkaroon ng bagong buhay. Kaya, O Diyos, maraming salamat. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo na nakikinig at patuloy na gumagawa pati sinasabuhay ang salita mo, Panginoon. Ingatan mo sila at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amen at amen.